So, karon kay sermon na, and I want everyone to listen sa pulong sa Ginoo jud. Kana jud, and atong sermon karon kay connected jud siya sa games, sa atong fun night. So, kasi excited maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen and amen. So, kasi mo too na sa word ni Lord sa Bible kay naay game. Wala mo too. Amen. Oo, pero wala ka balo. So, nasa sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 9, verse 24 and 25. So, in ESV, paminaw na to ang pulong sa Ginoo. Do you not know that in a race all runners run, but only one receives the prize? Naay game ana wala. No, all runners run, but one receives the prize. So run that you may obtain it. Verse 25, every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Sa New King James Version, makita niyo dira, ginsa nila pagbutang. Okay, Sprite nila. In New King James Version, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Verse 25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So, kanatong verse karon na siya sa 1 Corinthians 9:24 to 25. So, this sermon, it's all about that verse lang jud. Kana bitong maka-mindset ta ba na tungod ra jud kana ra jud nagtuyok ato ang istoryaan karon. Kana na verse 1 Corinthians 9:24 and 25. Unsa to na verse? Friend, kana ba yung sakto na? So, let's pray before we start. Let's pray. Atong idungo ato mga ulo. Atong i-close ato ang eyes. Lord, thank you Jesus for this opportunity to share your word. Salamat Ginoo na we will have fun, Lord, sa diyang motuon mi sa imong pulong. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So, how to run a race? So, hindi nato pag kanami itong dagan sa kinabuhi. So, nato na sa kinabuhi kay malantaw nato siya ba na it's a race. Lo. Ang kinabuhi kay murag race. So, that lang guys. Asan ako? Asa ganito ah. Tara day, nabalibay. But anyways, sa Bible school namin church history. So, kano na mo ang word na world view. Kasi kano na word view. No? World view. Example, ang world view karon kay kumusimba ta kay boring. Di ba? Kabantay mo na ang mga tao kay nag-think na simbahan boring kay na. Kapoy kay magtinarong. Dili ako sa binuang. Murag inana ang world view ba? Inana ang panlantaw sa tao sa kalibutan karon. But kabalo ba mo na sa unang panahon kay ang world view kay dili inana. Ang world view sa unang panahon kay hello, welcome. Tapos sudlan na sila, welcome guys. Sulod mo, iantaw na to ang mga bangko guys. Welcome. So na-post tagamay. Welcome sa mga bago. Welcome kayo mo sa CJAM.
Ang kato, balik ta sa worldview. Ang worldview kay inana ang palantaw sa kalibutan karon ba na boring ang magbuhat og sakto, boring ang musimba. But sa unang panahon ang worldview kay dili inana. Ang worldview sa una kay ang mga tao sa una kay theocentric. Theocentric meaning God-centered. But it shifted. Na-shift siya to anthropocentric meaning man-centered. So, inana ang nahitabo sa worldview ba? Meaning, makita dyan mo ang changes sa mindset sa tao. Sa unang panahon kay nag-depend bitaw ang mga tao sa una sa mga church, sa mga priest. But, sa pagtuyok sa kalibutan kay nanay mga mindset ang tao ba na, murag sayop man agingon sa pastor, sayop man agingon sa priest, inana bitaw. And they think na inaani dapat, inaani day, inana day. So, naimong man-centered na pwede ra day na inaani ko. So familiar kayo no? Ang worldview karon ba? Familiar kayo sa tuwa na it really changes. So kana bitong muana ang bata, meaning silang bata, silang David na I know my rights. Mga inana ba? Man-centered. I know my rights. Ha? Dili man dapat inana, dapat inani. Kanang inana ng mga mindset ba? That's man-centered. Na muna gingon sa Bible, I will do what I want to do. Buhato na ako kung unsa ang magpalipay sa kuha. So, inana ta na murag nahimot ang man-centered and kana ang worldview dili na nato na mawala sa mindset sa mga tao. But ayos kayo kung mo mindset ta ba na kaya man day as Christians kay mo barog bitaw ta sa tong baruganan na I will change the way I see things. So how do you view your life? So kana na dayon ang pangutana na tubagon natong tanan. Ginsan ako paglantaw akong kinabuhi karon. So kasi familiar sa mga motto, kasi na motto dira. Di ba? Life is hard. Di ba mga ana na motto ba? Unsay mong motto sa kinabuhi? Life is like a bed of roses. Dagan kay tunok mga ana bitaw. So mga motto sa kinabuhi, life is this, life is that. And sa verse na to ang gi-studyhan karon na sa 1 Corinthians 9 verse 24. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receive the prize? So run that you may obtain it. So makita nato diara na life is like a race. Di ba daghang kitag motto about life, pwede nato siya malantaw na life is like a race. Life is like a race, but don't kanabit ang ayaw idiritsog ang life kay race day maglumbaanay day mi kadato or maglumbaanay day mi sa inana. But let's discover the word ba nganong naingon na ni Paul. So si Paul ang gaingon na life is like a race. Ang kinabuhi murag lumba og dagan. So si Paul ang gaingon na question is, what race are you running today? Unsa ang atong gidaganan karon sa kinabuhi ba? So ang topic sa atong sermon kay fun run. Si topic sa atong sermon unsa ta karon? Fun night. Ang topic sa sermon kay fun run. So, inana ang akong gibuhat sa pag-umangkon ni Tin ba? Na siya pag-umangkon. Ang pangalan kay Elijah. Basta na siya sa ubos. Dayon, ako siyang giingnan ba na ayos kayo ang mindset bitaw sa bata kay dali ra kay maka-remember ba? Anak ko siya, kinsa tong favorite superhero? Ang answer anak kay si Jesus. Ngano man, maana din siya kay love ta niya. Balik-balik ko na ako ingon siya kinsa tong favorite superhero? Answer din siya, Jesus. Di ba, kamo daw, kinsa tong favorite superhero? Jesus. Nga naman, kay love ta niya. So, inaana ang bata, hindi na kayo siya maka-remember. So, unsa ang topic karon? Unsa ta karon? Tara lagi no, di niyo ma-remember ba? So, inaana ang mindset sa bata na dali ra ka siya mo-catch up ba? Nalo, love day ko ni Lord, love day ko ni Jesus. Then ako giingon siya, ang lalaki kay, answer siya, isog. Pero mo, hilak. Din siya day, pero may hilak. Okay. Anyways, nilakaw mo siya ato kag gimingaw siya sa mga. Share ko lang guys, mara to. So, unsa ta karon? Unsa topic karon? Fun run. So, how to run the race. Number one key point. Unsa ang nadira? Wala na next. Unsa ang number one key point? Be an athlete. Kasi familiar na word. Be an athlete. Kabalo ba jud ka? Unsa ang pasabot ana na word? Athlete. Everybody say athlete.
1 Corinthians 9:25, ESV version, every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. In New King James Version, duwara ka version na itong studihan karon. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So unsa inyong nakita na kalainan sa duwa ka verse? Na dira compare nila wala. Wala na po nila i-compare. Ang naka-highlight, unsa naka-highlight sa pinakauna? Sa ikaduwa na version. So, in other version, ang word na athlete kay wala. Sabantay mo na, di ba? Sa lain na version kay nahimong compete. So, ang athlete wala sa New King James Version. Ang nasa New King James Version kay compete. So kana ang ato ang idig karon. Therefore, an athlete will be called an athlete if that athlete knows how to compete. So diba, connected ang athlete ug ang compete. Anong sa New King James compete man, then sa ESV kay athlete siya. So parehas na silang duha, but the word compete kana ang ato ang studihan karon. Everybody say compete. Compete. So example, nanula ta ganina. Makita dyan ninyo kung kinsa tong kanang athlete ba? Kabalo bitaw, pamugas kayo ba? Mo compete dyan bitaw. Di ko pabildi. Pang limang itsa. Sinana bitaw. Kanang gaya kayo mga naong. So inana ang compete kanang gusto ka na madaog. Gusto ka na maningkamot sa kinabuhi. Inana ba? So napoy uban kay wala pa ikasugod. Mga na wala na eh. Boring makay na eh. Pildi na may inana ba? So, kana bitawng mindset na wala pa kasugod ang dula kay pildi na. Inana bitaw. So, sa mga mag-basketball diari, sa mga babae na gusto makaila sa ila, sa lalaki na kabalong basketball, kay lantawa yun sila, unsa sila modulag basketball. Inana ba? Mas makaila juga sa ila. Kung kinsa sila, unsa ilang attitude, inana bitaw. Na pagdula pa lang sa basketball kay ay nani din siya day, gaya day, kaya nag-ulo day, di din maminaw day, or whatever attitude. If you want to know a man kay, lantawa siya kung saan siya modulag basketball. Kung kabalo siya ng basketball, kung di siya kabalong modulag basketball, bot lang kung saan yung ginahan dulaon. So, kana siya, kanang mugawas ba, ang imong attitude kung kinsa ka, when you have that mindset na mo compete. And kana ato ang studihan karon. Unsa tong studihan na word? Compete. Muna atong first na key point, letter A, compete. The word compete. In Greek, agonizomai. Ala, Greek na ta karon guys. Para tayo language na bagong matun-an ba? Unsa to sa Greek? Agonizomai. Ala. Unsa to balik? Sa Greek ay? Agonizomai. Meaning, unsa ang meaning na naa diara? Inana day ang word na compete. Ayos lang kayo no kay ang pulong sa Ginoo ba kay kana bitong puno na kayo ta isa lang ka word. Tamot na imo siyang idig pa jud og deep bitaw. And you will see that kana bitong kabugaton. Unsa siya kabugat na word ba? The word compete. Athlete. Kung athlete day ka, kay naa kay heart to compete. So, meaning sa compete diara sa paggamit ni Paul to enter a contest. So in life, we need to think like entering a contest ba? Dili tungod kay ni-enter kag contest, gusto na ka na ikaw perminti madaog. But to enter a contest bitaw na naa kay mindset na mo compete, to have that agonizomai mindset ba na ako ning barugan ang kinabuhi. Mo compete ko sa kinabuhi. Dili ko basta-basta mo give up sa kinabuhi. And that is to enter a contest. Kanang moana kasi mong kagalingon na kaya na ako ni. Dili ko mo give up sa kinabuhi. I will compete in this life na gihatag sa Ginoo sa kuha. So nabatay natun-an sa meaning niya sa number 1. Amen. And that is to enter a contest. And number 2, to fight. In life, we need to fight the battles that we have. Diba? Kitang tanan kay natay lain-lain na battles. So kailangan ka mo fight ana. Kailangan nimo i-apply ang compete na word. Agonizomai. We all have battles that sometimes kita ray nakabalo. So let's have
that agonizomai in us. The heart to compete ba? Na this is my battle. Kailangan na ako ni. Ato bangon. Dili na ako talikdan. Ang battle na gihatag sa Ginoo sa kuwaan. Kabalo ko tungod kay gihatag ni niya, kaya na ako ni. Nabitaw. Number 3, to struggle with difficulties and dangers. When we say agonizomai, it's not an easy life. Nabitaw na compete. Kung mo-compete, manggod ka kay, dili siya easy ba? Kana bitaw, kung wala ka ni compete kay, pwede na ba ka mag-chill-chill. Sabol, basketball, dili ka mo compete. Di ka mo dipinsa. Bitaw. So, when you say agonizomai, it's not easy life. We will surely struggle. We will have difficulties in life. And also, we will encounter dangers in life. So, as Christians, I pray na kasabot na taana na ang kinabuhi dili sa yon. Amen? Kana bitaw ang mindset na kailangan ko maningkamot sa kay kabalo ko, life is hard. Kabalo ko na ang life kay kailangan ko daghan agian. Kailangan ako i-prove sa Ginoo na naa siya sa akong kinabuhi. Bitaw the word na agonizomai. And lastly, to strive, to obtain something. In life, we need to strive, and striving is different from surviving. Diba ka nang kabalo ka na nakai-obtain ba? And that is agonizomai. And that is the word compete. Na kailangan nato siya i-dig deep, jud bitaw. And I pray na sa atong pag-uli, kay kabalo ka, unsa ang Greek sa compete. Unsa ang Greek sa compete? Sa agonizomai. Agonizomai. Magana-ana ra kasi yung balay. Then kabalo na ka sa meaning niya. Na that is to enter a contest. To struggle. To strive. Bitaw na ang word na compete, kay makonect nimo siya sa imong kinabuhi na we are an athlete. Kailangan ta mo atubang sa kinabuhi ba na naatay agonizomai, na naatay heart to compete in life. Not the compete na competition kung kinsay pinaka maayo na to, but to compete na dili mo give up. And that is agonizomai. Nabatay na tunan. Amen and amen. So ayos kayo kung ato nang i-apply sa tong kinabuhi. Dili lang kay agonizomai. Bala ka dira agonizomai dira gimo ya. Inaana ba? But the heart to compete, and that is being an athlete. And I pray nakitang tanan kay may mong athlete. Amen? Amen. So, have the heart to compete, agonizomai. After knowing that we are an athlete, next to do is to exercise self-control. So, muna itong be under sa be an athlete na kailangan na to exercise ang self-control. So, just like an athlete, we must discipline ourselves. Kung na ipadulungay na dula, ang asa ka athlete, unsa yang buhaton? Practice, training, tulog sa iyo. Basta agang kagbuhaton para madisiplina imong kaugalingon. And that is to exercise self-control. That word pod na self-control kay it's not like dire ako self-control, dire ako chill ako, but it's self-controlling ba na kailangan na kay buhaton. Tayo natay mindset na kung self-control ka kay kung maglagot na ka wala kay buhaton. Self-control ko ba dire ako kay basi masumbagan ka dira. Not that self-control, but self-control meaning na kay buhaton. Dili lang self-control na wala ra kay buhaton. Kaya nag-control ka sa imong self. Two different things ba? But self-control meaning i-exercise nimo na athlete ka, kailangan na ko'y buhaton. Control na ako ang kaon, kay kabalo ko na nami dulaon niya, inana ba? And in life, inana agad gyapon dapat na natay self-control, i-exercise nato na kabaluta na atleta, kabaluta na life is like a race. That mindset jud na life is like a race. It's very powerful na wala bitaw ka naglakaw-lakaw ra sa dalan na okay, chill ra kay ko diri, wala kay kontra. But when you say life is like a race, naajud kay mindset na na ako'y kontra. Dapat na ako'y achieve. Dapat kaniya akong buhaton sa kinabuhi. And that is life. Life is like a race. So run as an athlete. Life is like a race. Run as an athlete. Don't ever run like a civilian. Kana bitong chill ra kayo, chill ra ko dire, layo pa kayong kontra. Hike ra ko dire. Take familiar sa story sa katong rabbit og tiger. Di ba? Na-absent ba siya? Kay chill ra kay siya. So, yung mindset kay wala siya agonizomai. Wala siya. We are all an athlete that compete. An athlete that exercise self-control. So, kana jud ang atong ibutang sa tong una-una o kasing-kasing karon. 1 Corinthians 9:24 and 25 na be an athlete.
first key point. Kailangan ta makabalo sa word na athlete, and that is agonizomai, to compete. Ng heart na kay heart na mo compete sa kinabuhi. Dili lang kay chill ra ka, papildira diri, papildira dito, but to really compete. So, ready na kay ta mudagan sa kinabuhi, pero kanang bitong kabalo na ta na kailangan ta may mong athlete. We need to compete, exercise self-control. Kanang duwa, simple ra kayo. Naala kay matun-an karon, kabiuna. But what is the goal? Kana na dayon ang next ba? Na what is the goal? Nganong nidagan ta? Nganong nag-compete ta sa life? Nganong nahimot ang athlete sa kinabuhi? So in a race, it is never fun to run. Diba? Kita ba mong naglumbag dagan kay lingaw kay sila, lantaw-lantaw sila sa kontra. But it's never fun to run in a race. Kanang kabalo jud ka na focus kay ka ba? Focus kay ka sa imong goal na ikaw jud dapat madaog. So it's never fun to race. Mahimo siyang fun kung makadawat na kag prize, di ba? Ay ara ka malipay kung madawat na nimo ang trophy. Madawat na nimo ang prize sa imong pagdagan na nadaog ka. So everybody say prize. And that's the word na atong tun-an na pud karon. So to ang first na word na atong gitun-an, compete. In Greek, agonizomai. Grabe, Greek na ta karon guys. Compete. The heart to compete. Number 2 key point, run to win. Anong nigdagan man ta? And it is really to win. 1 Corinthians 9:24, ESV. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one receive the prize? The prize. So ana si Paul, so run that you may obtain it. Kung mudagan man gani ka sa kinabuhi, daugan na lang jud. Ay bitaw nagdagan ka. Kapoy man ni, pildi na lang ko. Undang na lang og dagan. But when you run, obtain the prize. Why do we run? Let us study the word prize karon. So, in Greek na po siya, brabeion. Sa to ang prize? Brabeion, boring nga, pagkain na Greek naman ito guys. But it's really to dig deep bitaw sa word para dili lang siya murag prize. Sige, muna ang pasabot sa prize. But mao nag-Greek ta kay that is the original word sa Bible when it comes to New Testament, and it is written in Greek, and there's much more in that bitaw na word ba. Dili lang kay prize, okay, trophy, mananadayon. But meaning ana kay award, prize, trophy, but in passage it also means a heavenly reward. So it's not like okay, prize, trophy, but in this verse it is used like a heavenly reward. And grabe, gyapon kabugat na word ba? Na when you say prize, it's a heavenly reward. So it is really good to run a life ba? Nakabalo ka na ay heavenly prize, di ba? Dili lang kay, okay, dagan ko din. Wala ko kabalo, asa ko padulungan eh. But there is always a reward every time we do what is right. A heavenly one. Kana bitong naka-look forward sa kinabuhi ba? Ngano ni Simba mga anong nangalagad mga sa Ginoo? Anong naaman ko diari? Tungod kay kabalo ko na naay prize. And kabalo ko kisay naghatag ana, it's not about the prize but kinsa ang maghatag sa prize. Inana bitaw. So, let us run to win. Kana jud ang perminti nato goal ba? Mahimot ang athlete and nahimo naman ang athlete na ready na ta, kabalo na ta mo compete. Run to win, di ba? Ayo pag mindset na bahala na ni. Wala ko'y labot ani. But it is really to run and win. 1 Corinthians 9:25, New King James Version. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Welcome. Tulad lang. So, 1 Corinthians 9:25. This is a picture of a game. So, kani siya na picture siya sa game ba, na everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So Paul is saying that the participant of the game,
run to obtain a perishable crown. So giklaro jud dira ni Paul na naay mga nidagan sa kinabuhi na nag-after sa perishable crown. So right now, unsa man na perishable crown para sa tuwa. So today kay it's like fame. You run for fame. Nidagan ka sa kinabuhi para musikat. Nidagan ka sa kinabuhi, nagkinabuhi ka, madato, naay car, inana bitaw, naay money, and maybe all the material things. But we know that all these will perish. Kana bitaw, all this kay mawala ra jud, bayaan jud nato. And what is that crown na dili ma-perish? Imperishable crown. So kana atong i-after bitaw, not imperishable one. I pray na maklaro na sa inyong una-una o kasing-kasing karon na to run and have the crown that is imperishable. Not that crown na ma-perish ra. Imong fame, imong kagwapo, inana bitaw, imong car, imong money, all the material things will perish. But unsa na crown that will not perish. So, but Paul said, we believers run to obtain an imperishable crown. So what is that crown that will not perish? For Paul, crown means, so that is crown for Paul. And makita jud nimo na sa iyang kinabuhi na nagkinabuhi siya to have that crown na iyang gi-share ang pulong sa Ginoo. And I pray na makatch nato ang heart ni Paul ba na is to really run a race na makuha na crown. And that is soul saying sa imong katapad, saying sa imong friend na naay Ginoo, love ka ni Lord. And balag unsa pa ka karon, love ka ni Lord. Inana bitaw, and that is crown. Grabe ang kalipay sa langit, sa angel, sa diyang naisa ka soul na ma-save. And that is why we are running. I pray na we will catch that mindset ba. Mahimot ang athlete, mo compete, exercise self-control, and to really run to win. And for Paul, crown means soul. So Paul is a believer that is eager to win souls for the glory of God. And that is Paul. Nasa eagerness ba? Na makita bitaw ka nang maglakaw ka sa dalan ba? Or kaila ka sa mong amigo-amiga na miserable bitaw. Kanang kaila ka sa ilaa pero not something jud sa ilaa na naglong sila. And klaro na kayo na kailangan sila Ginoo silang kinabuhi. And I pray that we will have that heart to really share to them the love of God. Na migo, love ka ni Lord. Migo, pabangan nato ang imong kinabuhi para mas makaila ka sa Ginoo more and more. Kanang kasing-kasing na run sa kinabuhi to win souls. And that is the commandment of God. And that is what we need to do in life. So, as a conclusion, Paul is not Paul before he received Jesus Christ as his Lord and Savior. Paul is not Paul before siya naka-receive kang Christ. So, he is called Saul. Muna yung name. And he killed believers. Muna si Paul sa una, before siya nakaila kang Christ. He killed believers. Ikaw, kinsa ka, unsay mong nabuhat na sala. Kana bitaw, kana na pangutana ba na unsay mong, murag i-compare mo imong self kang Paul bitaw, makasasala kay siya. He killed believers. Ikaw, kinsa ka, unsay mong mga nabuhat na dili maayo. And God can really turn it around. Inana atong Ginoo na gituuhan. That's why we run the race. Tungod kay kabalutan na God can turn it all around. Dili bitaw nang pagdaga nimo kay kapoy na kayong kinabuhi. Wala na jud kay pag-asa ni. No, that is not our God. Our God can turn it all around. Balag unsa pa ay mong giagian karon. So Jesus saves Saul and became Paul. Then Paul makes Jesus his Lord. Kana ang gibuhat ni Paul na-encounter niya si Jesus sa Damascus Road. Nabuta siya, wa siya kita. Then na-istorya siya, and that is Jesus. And ana siya tabangi ko, Lord, save me. And Jesus saved him. Kana bitaw, Paul saved Jesus and became Paul. And then, sa diyang naimo na siyang Paul, niana siya na, Lord, ikaw ang magkinabuhi sa akong kinabuhi. Be the Lord of my life. And then, nag-share siya sa word ni Lord. Inana ba ang changes sa kinabuhi ni Paul ba? And I pray that we will get that heart ba? Na sa diyang kailatan ni Jesus Christ natong Ginoo ug manluluwas, our Lord and Savior, it's never the same again.
Inana ba na naadyo padulngan ang kinabuhi. Dili ra jud dira taman sa diyang na ka-receive ka ni Jesus Christ as our Lord and Savior. So, right now kay let us bow our head. Kana bitong kabalo jud ka mismo ba na gi-receive ba jud nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung wala pa, kana bitong have that heart na dawato na ako si Jesus Christ. Gusto na ako na siya ang magkinabuhi sa akong kinabuhi. Just like Paul, kinsa man ka, kinsa man imong gibuhat. And maybe this is a reminder to you na sa una gidawat nimo siya and pwede din nimo siya i-pray og balik karon. So this is about the love of God. It's a gift that you just need to receive. Kana lang jud pag mindset jud na it's about the love of God and it's a gift that you need to receive. So right now follow this prayer nang i-pray nato siya and even sa online kung nakadungog ka ani, pray this prayer like you mean it. Kana bitong Lord, ko ikaw magkinabuhi sa akong kinabuhi. So follow this prayer. Lord, akong i-surrender akong kinabuhi sa imo. Kabalo ko na ako makasasala. Karon Ginoo, dawaton ti ka na ako ang Ginoo ug manluluwas. My Lord and Savior. Salamat Ginoo na karong adlaw ang akong ngalan na isulat na sa libro sa kinabuhi. Ikaw na ang magkinabuhi sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, welcome to the family of believers. Atong pakpakan ang mga first-timers. And really, it's really about the love of God ba? Na love kay ka ni Lord. Na namatay siya sa cross para sa imo. And whatever na imong giagian karon, always remember na love ka ni Lord. So, naaba mo yung na-learn karon? So, it is fun to run knowing that you are not alone. Amen?